ngayong umaga pong ito at tayo po ay mag-uumpisa ng ating pong second service. Pwede ba nating palakpakan at i-welcome ang Panginoon sa lugar na ito? Pagkat sabi ng salita ng Diyos, tayo ay magkaingay ng may papuri sa ating Diyos na buhay pagkat siya ay dakila. Amen po ba? So ngayong umaga pong ito, lahat po ng ating gagawin sa lugar na ito ay hindi para sa tao. Amen po ba? Kundi ang lahat ng gagawin natin ay para sa Diyos. Kaya dapat kung papalakpak tayo, magpupuri tayo, anumang gagawin natin ngayong umagang ito, dapat the best nating ibibigay para sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Sige po, pasalamatan po natin ang Panginoon ngayong umaga pong ito sa pamamagitan ng ating palakpakan, ng ating sigawan ng hallelujah para sa Diyos na buhay. Come on, hallelujah! We bless you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Bago po tayo mag-umpisa, basahin lang po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos sa aklat po ng mga awit, chapter 134, verse 1 to 3. Sabi po doon, lumapit kay Yahweh at kayo'y magpuri. Amen? Mga naglilingkod sa templo kong gabi. Sa loob ng templo siya'y dalanginan, taas kamay na si Yahweh papurihan. Pagpalain nawa kayo ni Yahweh, Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, magmula sa sayon at ang inyong pagpapala. Amen po ba? So ngayong umaga pong ito, naniniwala po tayo na kapag tayo po ay sumamba sa Panginoon, ang presensya ng Diyos ay bababa sa lugar na ito. Amen po ba? At kapag naramdaman natin ang presensya ng Panginoon, sabi doon sa binasa natin, may pagpapala. Amen po ba? So ibig sabihin, wala po dapat malungkot sa lugar na ito. Pakisabi mo sa katabi mo, dapat hindi ka nakasimangot. Dapat nakangiti ka. Amen mo ba? So ngayong umaga pong ito, lahat po ng mga gwapo at magaganda at puno ng ngiti sa kanilang buhay, pwede pong palakpakan natin ng Panginoon. Umpisahan na po natin purihin ng Diyos. Hallelujah! Pagkat ang pagpupuri sa Panginoon ay isang mabuting bagay. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Oo, wala kang katulad, Panginoon, sa aming pumabuhay. Wala kang katulad sa aming pong kalagitnaan, Panginoon. Lord, Ikaw ang aming pinupuri, sinasamba at dinadakila ngayong umagang ito. Karapat-dapat ka, Panginoon. Karapat-dapat ka, Panginoon, tumanggap ng lahat ng pasasalamat. Panginoon, sa umaga pong ito, sa pag-uumpisa po ng gawain ito, naniniwala po kami na kapag kami ay sumamba, lumapit sa iyo ng may katotohanan, tunay nga po ang iyong presensya ay bababa sa lugar na ito. Kaya nga po, Panginoon, sa pag-uumpisa, pagbubukas ng gawain ito, patuloy lamang po ang iyong presensya ang aming iniimbita sa lugar na ito. Pagkat sinabi mo sa iyong salita, what we should prepare to meet our God, Lord, kaya sa oras na ito, i-prepare mo ang aming puso, isipan, ang aming mga spiritual, para katagpuin ka ngayong umaga pong ito. At naniniwala po kami, Panginoon, walang ibang magiging dahilan ng kung bakit kami naririto, kundi pasalamatan at papurihan ka. Dahil sa loob ng 6 na araw na lumipas, pinagpala mo kami, iningatan mo kami, at tunay nga po, pinakita mo sa amin ang kayong kabutihan. Kaya ito naman po yung pagkakataon namin para ibalik namin yung pasasalamat at pagpupuri namin sa dakilang Diyos na amin pong sinasamba. Kaya maraming pong salamat, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy ka namin pinasasalamatan at patuloy ka namin pinupuri sa amin pong kalagitnaan. Simula pa umpisa hanggang mamaya sa pagwawakas ng gawain, patuloy namin, Panginoon, itinataas lamang at binabalik sa iyo ang lahat ng pasasalamat. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat buhay ng bawat isang naririto at darating pa. Patuloy nga po, O Diyos, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan ngayong umaga pong ito at ikaw lamang po ang maluwalhati sa lugar na ito. Salamat po, Panginoon. Ikaw lamang po ang maihayag, madakila sa lugar na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen and amen, amen. Yung malakas pong palakpak para sa Diyos, yung palakpak ng mga buhay at hindi na mga patay. Amen? Hallelujah. At ngayong umaga pong ito, bago po tayo umupo, meron po ba tayong mga bagong nakasama? Ngayon lang po naka-attend. Taas lang po ang kamay kung ngayon lang po naka-attend. Praise God! Parating pa lang po siguro.
Amen. Pero ngayong umaga pong ito, sabi ng salita ng Diyos, awit 133, napakaligaya at kahanga-hanga sa magkakapatid. Amen po ba? Kapag tayo ay nagkakaisa sa presensya niya. Amen? Kaya ngayong umagang ito, patuloy po tayo magbabatian habang tayo umaawit ng love, love, love. Ating awitin, love, 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 love. Tayo magmahalan, Love, 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 tayo magtitigan. love, 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 tayo mag-awitan kay Lord. Love, 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 love. Sige po, kamayan po natin yung hindi pa po natin nakakamayan at hindi masyadong kilala. Love, love, love. At tayo'y mag-awitan, mag-itiyan kay Lord. Hahanap-hanapin. Hahanap-hanapin kita sa upuan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag na huwag kang a-absent, kapatid. Sa bawat linggo. Love, love, love. Love, love, love. Tayo'y magmahalan. Love, love, love. Tayo'y mag-itian. Love, love, love. Tayo'y mag-awitan kay Lord. Love, love, love. Love, love, love. Tayo'y magmahalan. Love, love, love. Tayo'y mag-itian. Love, love, love. Tayo'y mag-awitan kay Lord. Sa huling pagkakataon, sabihin natin, hahanap-hanapin kita sa upuan mo. Wag na wag kang absent. Huwag kang Absent, kapatid, sa bawat linggo. Love, love, love. Love, love, love. Tayo magmahalan. Yes! Love, love, Woo! love. Tayo magtitigan. Love, love, love. Tayo mag-awitan kay Lord. One more time. Love, love, love. Love, love, love. Tayo magmahalan. Love, love, love. Tayo magngitian. Love, love, love. Tayo'y mag-awitan kay Lord. Tayo'y mag-awitan. Tayo'y mag-awitan kay Lord. Tayo'y mag-awitan kay Lord. Tayo'y mag-awitan kay Lord. Tayo'y mag-awitan. Tayo mag-awitan. Tayo'y mag-awitan kay Lord. Yung palakpak po ng mga may pagmamahal kay Jesus. Mga nagmamahal kay Jesus, pumalakpak ng malakas. Hallelujah! Woo! Sige po, tayo po'y makakaupo ngayong umaga pong ito pagkat ito po ang panahon o oras naman po natin para magpasalamat sa katagumpayan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Sino po dito naniniwala tagumpay ang Diyos sa kanyang buhay? Amen. Siya sabi ng aklat po ng Corinthians that give thanks to God for He has given us the victory through Christ Jesus. Amen. So ngayong umaga pong ito, isisigaw po natin yung tagumpay at pasasalamatan natin ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Pangunahan na po tayo ni Ate Lisel para magpasalamat sa Panginoon. Sa Diyos po ang kapurihan. Una-una pong ipagpapasalamat ko sa Panginoon. Yung mga lingkod po ng Diyos na ginamit sa buhay po ng bawat sa isa sa atin, sa buhay po ni nanay, ni tatay. Kasi nakita po natin how they are pursuing the will of God to preach the gospel in all nation. Amen po ba? And ang bawat isa sa atin ay naaambunan or nababahagian lang po nung bagay na yon sapagkat sila po ay unang sumunod sa Panginoon. And for us to be available sa willing na magkapagamit sa Panginoon, sabi nga, di ba, availability is better than the ability na meron po tayo. Kaya dapat ang buhay po natin ay patuloy na maging handa hanggang sa pagbabalik ng Panginoon sa ating mga buhay. And next thing ay pagpapasalamat ko po kasi yung unang labas po natin ng Vietnam, nakita po natin doon kung paano binuo ng Panginoon yung relationship between the members and the pastor. Kasi nakita po natin, na ngayon nakikita po natin na yung pagbalik po natin sa second po doon, buo na siya as family. Kasi nung nag-games po doon, nakita ko po kung paano nila nire-reach out, kung paano nag-enjoy yung mga pastor na kasama po yung mga members po nila. So nakita po natin that a godly relationship was built as family po sa lugar ng Vietnam. And hindi lang sa Vietnam, maging sa Pilipinas. So nakikita po natin yun hanggang ngayon na yung mga ibang kabataan po doon na talagang na-touch at nahipo ng Panginoon. Until now, talagang sinishare po nila na yun nga, there are so overwhelmed sa nangyari na kampo at nakita po
nila na, yun nga, we are Pilnam family. And to God be all the glory kasi alam niyo po yun na yung buhay po natin, hindi lang po tayo dapat mag-expect lang na, ay ganito lang kaya natin ganito. But di ba sabi po sa salita ng Diyos, His ways is higher than our ways and His thoughts is higher than our thoughts. Kaya po salamat po sa Panginoon sa pribilehiyo na makapaglingkod po sa at iba't ibang lahi na ginagawa ng Panginoon. And kasi po yung sa third bus po kasi sobrang hirap po kami na makipag-communicate doon sa mga Vietnamese kasi wala pong talagang tumatayo na willing nang mag-translate sa amin. Kaya pero naniniwala po ako na hindi naging hadlang yung language barrier kasi through 3 languages po from English to Korean and Korean to Vietnamese. So nakita po natin how the Lord moves pa rin po sa bagay na yun kung paano po kino-communicate, kino-connect ng Panginoon ang buhay ng bawat isa. And last po na pinagpapasalamat ko, naniniwala po ako the Lord orchestrate din po yung pag-uwi namin kung paano po kami ginabayan ng Panginoon sa pagpunta, maging din po sa pag-uwi po namin. Kasi bago po umuwi, nababalitaan po namin or nakita rin po namin sa Facebook na may 2 bagyo, ganyan dito sa Pilipinas. Actually, kahit sa Vietnam po, malakas din po yung ulan po doon. And hanggang July 20, may mga canceled flight due to the Microsoft outage. So nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi alam nyo yon, tapos di ba Sunday na nakauwi kami dito tapos kinabukasan canceled na naman po yung mga flight. So ang panalangin po natin, Lord, yung mga kasamang lingkod na nandito, if nandun yung puso na makadalo sa gawain ng Panginoon sa araw ng linggo. Kasi di ba most po sa amin may tatayuan po nun. Syempre yung mga lingkod ng Diyos, yung mga pastor po natin kasama na mga hahayo din sa iba't ibang outreach. So diretso din po sila sa outreach na pinangahawakan po nila. And salamat po sa Panginoon sa katagumpayan ng pag-iingat ng Diyos sa ginawa ng Panginoon. Though merong mild lang na stress dahil sa baggage, pero nakita ko po talaga kung paano kumilos ang Panginoon. Biruin nyo, in one day, yung sa Sunday na yon, hindi po pinaulan ng Panginoon and very smooth po yung travel namin sa airplane. Kaya salamat po sa Panginoon and maging yung week na to, di ba, sobrang cancel ang flight, ganyan. Salamat po sa Lord kasi maging sa work, hindi naman cancel yung work, pero napagbigyan po tayo na work from home dahil nga kinoconsider po nila na may bagyo. So nakapagpahinga po tayo physically. And last din po, gusto ko itong ipasalamat sa Panginoon. Though there na may worries, pero pagkakatiwala po natin yun sa Panginoon. Kasi Monday pa lang po pala, akala ko bakit nababasa yung kama ko, akala ko may natapon po na tubig sa akin, nabaso na tubig, ganon. Pero kinabukasan, nagising si ate, sabi niya, yung outlet po niya is tumutunog. Tapos nung nagising naman po ako, yung pader po namin, may mini falls na nandun sa gilid ng kama. So, alam nyo, ginagamit pa po namin, nakasaksak pa, electric pan, ganyan-ganyan. Pero nakita ko po yung pag-iingat ng Panginoon. He did not allow na mapahamak po yung mga anak niya. And ngayon po, kagabi, sobrang nag-worry po ako kasi until 2nd floor na po umabot yung grounded. So, hindi na po namin magamit yung ilaw, yung kuryente namin from 2nd to 3rd. So, nandun lang po kami sa 1st. Pero salamat sa Panginoon dahil naniniwala ako that the Lord will continue to protect His children. Amen. Maging ang kanyang bahay. Amen. Kaya salamat po sa Panginoon. Then sino man po marunong mag-electrician yan, baka naman po. Hindi, sobrang thankful to talaga ako sa Lord kasi na-amaze ako kasi hindi biro po yun. Talagang, alam mo yun, sobrang ingay po kasi niya. So, ng kuryente sa may pader namin. So, yung outlet. So, nakakaba po kasi ayoko na po masunugan kasi na-experience na po namin na napakahirap. Pero sabi po sa salita ng Diyos that even we walk to the valley of the shadow of death, we will fear no evil. Amen po ba? Kaya to God be all the glory po sa lahat ng ginawa niya for this whole week hanggang sa ginawa ng Panginoon katagumpayan sa mission po natin sa Vietnam. To God be all the glory po. Yung malakas pong palakpak para sa Diyos na tagumpay. Amen po ba? For we saw the favor of God, for God is a God of favor. Amen po ba? At sa mga bagay na kailangan natin sa buhay natin, makikita natin, nauuna na yung Diyos eh. Amen po ba? Doon, hindi pa na natin pinapanalangin, pero tumutugon na kagad ang Diyos. Amen? At sabi nga po ng Psalms 91 verse 11 to 12, for He shall give His angels charge over you to keep you in all your ways. Amen po ba? Ibig sabihin, sa lahat ng mga ginagawa natin, may pinapauna na ang Diyos na katugunan, hindi pa man natin hinihingi yon. Amen po ba? Kasi
alam niya yung mas makakabuti sa bawat buhay ng bawat isa. Amen po ba? Palakpakan nga muna natin minsan pa ang ating Panginoon. Kaya alam ko po ngayong umagang ito, meron po tayong mga pasasalamat sa Panginoon, pero idaan na lang po natin sa pagpupuri at pasasalamat ngayong pag-aawit sa Panginoon. Hallelujah. Minsan pa po, palakpak sa ating Diyos na buhay. Sa umagang ito, hallelujah, yung the best na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. As the word of God says in Psalm 103, praise the Lord, oh my soul, in all that is within us. Praise His holy name. Amen. Lahat-lahat ng nasa atin, mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Amen. Patuloy ang Diyos ay karapat-dapat na purihin. Hallelujah. Palakpakan pa lang, ibigay na natin. Sa sigawan pa lang, ibigay na natin yung the best para sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Shall we shout? Jesus! Hallelujah! Hey! Ha! Hey! Minsan pa po, palakpak yung malakas na palakpak! Hey! Jesus! As we sing every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Minsan pa, every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah! Hey! Sing hallelujah! Come on, itaas ang mga kamay para sa Diyos! Hallelujah! Woo! To our God. Every praise is to our God. Sing hallelujah! Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise. Sa huling pagkakataon, sing hallelujah! Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Let us shout, God our Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. He is our healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to lahat nga ng kalalakihan, sing every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Yung malakas para sa Diyos. Mga magigiting na anak ng Diyos, lahat ng kalalakihan. Praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise Lahat ng magagandang anak ng Diyos, sing hallelujah! Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Sabay-sabay, sing hallelujah! Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise. Sa huling pagkakataon, amen, sing hallelujah! Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. God my Savior. God my Savior. He is
His confidence, God my Savior. God, my He is our deliverer. Maari po bang lakasan natin para sa Diyos as we shout, God my Savior. Yes, He is. Deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. God, You are our Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Sa huling pagkakataon, God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Clap your hands. Clap your hands. Lift your voice. Lift your heart to the Lord. Let us shout. sing a song, praise Him Once again, clap our hands to God. Clap your hands, lift your voice, lift your heart to the Lord. Let us shout. Sing a song, praise Him forever. Love the Lord. Love the Lord with your heart. Come on, church. Love the Lord with your soul. In all our strength. Amen. Love the Lord with your mind. Once again, pakisabi sa katabi mo, love the Lord. Love the Lord with your heart. Love the Lord with your soul. Love the Lord with your mind. For He is a God. You are worthy of all my praise. Karapat-dapat ang Diyos ng You lahat-lahat. are worthy of all my There is praise. none like you, Lord. There is none like you. There is none like you. There is none like you. You are worthy of all honor and praise. Amen. Hallelujah. Sama-sama ang palakpak ang ating mga kamay para sa Diyos. Clap our hands. Clap your hands, lift your voice, lift your hearts to the Lord. Let us shout. Let us jump, sing a song, praise Him forever. Love the Lord. Love the Lord with your heart. Love the Lord with your soul. Love the Lord with your mind. For He is a God. You are worthy of all my praise. He's worthy. You are worthy Hey. of all my praise. There is none like you, Lord. There is none like you. There is none like you. There is none like you. You are worthy of all honor and praise. Love the Lord with all our heart. Love the Lord with your heart. Hey. Love the Lord with your soul. Love the Lord with your mind. For He Pakisabi sa katabi mo, love the Lord. Love the Lord with your heart. Hey. Love the Lord with your soul. Love the Lord with your mind. Sa huling pagkakataon, ibigin natin ang ating love. Love the Lord with your heart. Love the Lord with your soul. Love the Lord with your mind. For He is a God. You are worthy of all. You are worthy of all my praise. There is none like There is none like you. There is none like you. There is none like you. Samahan natin ng may palakpak
ang awitan as we sing. You are worthy, God. Hey! You are worthy. Karapat dapat ang Diyos ng palakpakan. There is no one like you, God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. You are worthy of all honor and praise. There is none like you, God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. You are worthy of all honor and praise. There is none like you, Jesus. There is none like you. There is none like you. There is none like you. You are worthy of all honor and praise. He's worthy of all. You are worthy of all honor and praise. You are worthy of all honor and praise. He's worthy. You are worthy of all honor and praise. He's worthy of all our praises. He's worthy of all our thanksgiving. He's worthy. He's worthy. He's worthy. Hallelujah. Amen. Kung karapat dapat ang Diyos ng ating sigawan, kung karapat dapat siya ng palakpakan, shall we give the best? Shall we give the best for God? The best shout of praise, the best clap offering that we can give to God. Hallelujah. You are worthy, Jesus. Worthy is our King. Amen. Karapat dapat ang ating Diyos. Amen. Karapat dapat siya ng lahat-lahat. Amen. Amen. Karapat dapat. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You are worthy of all my praise. He's worthy. You are worthy. There is none like you. There is none like you. There is none like you. You are worthy of all honor and praise. You are worthy, God. You are worthy of all my praise. He's worthy of all our praise. Of all my praise. Yung katotohanan. Hallelujah. There is none like There is Jesus. none like you. There is none like you. There is none like you. You are worthy of all honor and praise. There is none like you, Jesus. There is none like you. There is none like you. There is none like you, Lord. You are Sa huling worthy of all pagkakataon, honor and sabihin praise. natin sa Panginoon,
the Lord. Give you praise. We give you glory, God. For He's worthy to receive all the glory, all the honor, the power, the praises. He deserves everything. He deserves everything. We worship you, God. We worship you. And we give you all the glory. Jesus Christ. Jesus Christ. Hallelujah. Sondo Boshe. Yes, God. Sondo Boshande. Oh God, we worship you in this place, God. In the splendor of your holiness. And give all the glory, the worship and the honor, God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. All the saints and angels bow before
You deserve the glory. This is our lives. Amen. Day and night, night and day. Hallelujah. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, Come on, church. Hallelujah. arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you're worthy of it all. You are worthy of it all. For
in the highest. Hosanna, Hosanna, in the highest. Panginoon, we speak Jesus in this place. We speak the name that is above every name. God, you're worthy to receive everything. Worthy, worthy of all our praise, God. You deserve the praise. Hallelujah, you deserve the praise. Worthy is the name of Jesus. Worthy is the name of Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is sama-sama nating itaas ang ating mga kamay at ating sabihin. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your muling pagkakataon. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Panginoon, hallelujah, maraming salamat, Panginoon. Your name is worthy to be praised, God, sa lugar na to. Panginoon, wala kaming ibang nais, kundi itaas ang pangalan mo, Jesu Kristo, sa aming kalagitnaan. God, you deserve everything, God. Kaya maingat naming binabalik sa iyo lahat ng papuri, pagsamba, parangal, pagdakila at pasasalama sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. And everybody shout, Amen and Amen. Yung the best na palakpak sa atin, Diyos. The best na sigawan na Jesus! Come on, shout the name of Jesus! Sa huling pagkakataon, 1, 2, 3. Amen. Praise God. Sige po muli, palakpakan natin ang Panginoon ngayong umagang ito sapagkat siya ay nararapat, papurihan, ibigay yung nararapat at sa ating Panginoon. Amen po ba? So, sabi po ng salita ng Diyos, in the book of Matthew chapter 19, beginning verse 16 hanggang sa mga susunod, ito po yung story ng the rich young man. Sino pong nakakalam ng kwento na yon? Na yung rich young man, pumunta kay Jesus, sabi niya, Panginoon, ano pa yung kinakailangan kong gawin? Kasi gusto kong makamtan yung buhay na walang hanggan.
sinusunod ko yung ganto, ginagawa ko yan, yung mga utos mo ginagawa ko. Ano pa yung kinakailangan kong gawin? Sabi ni Jesus, may kulang pa. Ipagbili mo yung iyong ari-arian, ibigay sa mga nangangailangan. So ngayong umaga po ito, hindi ko sinasabi sa inyong ipagbili nyo, ibigay nyo yung mga ari-arian nyo. Pero kung conviction ng Panginoon, edi go. Pero ano yung ibig sabihin nun sa atin? Na kahit ano pang gawin natin in the ministry, sobrang active natin, nagtuturo, nag-evangelize. Pero kung hindi pala tayo sumusunod sa salita ng Panginoon, hindi pa rin natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. Ano yung sabi ng salita ng Diyos? In Matthew chapter 22, ibigay ang kay Cesar para kay Cesar, ibigay sa Panginoon ang para sa Panginoon. Ano yung para sa Diyos? Our tithes, Malakay chapter 3 verse 10, ibigay natin ang buong buo ang ating mga ikapo. Amen po ba? Kaya ngayong umagang ito, let's continue to be faithful sa Panginoon kasi hindi naman pinag-uusapan yung laki o liit. Ang pinag-uusapan yung katapatan natin, yung sa pagsunod sa Panginoon. Di ba? Katulad ng widow, nung 2 copper coins, mas kinalugdan ng Diyos kasi yun na lang yung kanya eh. So same thing din sa atin, in any situation that we have, sabi nga ng mga lingkod ng Diyos, at sabi rin ng salita ng Diyos, na sa mga panahon na tayo'y nagigipit, mas lalo tayong dapat nagiging tapat at sa Diyos lumalapit. Amen po ba? Kaya sige po ngayong umagang ito, let's continue to bow our head and let us pray. Panginoon, salamat sa iyong katapatan. Kaya dapat lamang din, Panginoon, na kami ay maging tapat sa pagbibigay sa iyo. Lord, nakatingin ka sa aming mga puso, nakatingin ka sa aming mga motibo, na handa kaming sumunod in any situation that we have, sapagkat alam namin, O Diyos, na ikaw ang kumikilos sa mga panahong walang-wala kami. Ikaw ang nandyan to provide everything that we need, O God. Kaya, Panginoon, sa mga handa na sumunod ngayong umagang ito, ikaw ang patuloy na magpala, 10-folds, 100-folds in Jesus' name. We declare it to God sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Yes. And Lord, we declare the spirit of giving upon this place in Jesus' name. Magbibigay kami ng may kagalakan, bukal sa aming mga puso at hindi napipilitan lamang. And Lord, we will give you that cost us nothing sapagkat ito'y sinabi mo sa iyong salita. Ikaw ang malaking Diyos at buhay na Diyos namin pinaglilingkuran. Kaya dapat lamang naming ibigay ang nararapat sa iyo. Salamat po, Panginoon. We declare your blessings sa malilikom and Lord, magamit ito para sa iyong gawain at sa ikalalawak ng iyong gawain, Panginoon. Salamat po, Diyos. In Jesus' name, Amen. Giving brings a release. Giving brings a release. A release of signs and miracles. Giving brings a release. Take a step of faith and see what God can do. Take a step of faith and see what God can do. Take a step of faith and see what God can do. Giving brings a release. Giving brings a release. Giving brings a release. A release of signs and miracles. Giving brings a release. Take a step of faith and see what God can do. Take a step of faith and see what God can do. Take a step of faith and see what God can do. Giving brings a release. Giving brings a release. Giving brings a release. A release of signs and miracles. Giving brings a release. Puntahan natin yung ating topic for this Sunday, Deuteronomy chapter 1 verse 8. And this is the word of the Lord. See, I have set the land before you. Go in and possess the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give to them and their descendants after them. This word is the word of God to possess the land. Alam natin na si Moses ay hindi nakapasok. Tumanaw lang. Sino dito ang gustong tatanaw lang kayo, hindi kayo makakapasok sa lupang pangako nyo?
Gusto niyo ba yan? Ayaw natin nun, amen? We just want to enter. Gusto natin makapasok doon sa nakahanda para sa atin, yung inihanda sa atin ng Diyos. Yung magandang inihanda sa atin ng Diyos, yung lupang pangako, yung lupang punong-puno ng pagpapala, yung lupang mai-enjoy natin ang presensya at ang biyaya ng Diyos. Amen? Amen ba? And not only us, but also our family. Sabi mo, nung tinawag ka ng Diyos, hindi lang ikaw, kasama ang pamilya mo. Sabi mo, sa pagpapala mo, hindi lang ikaw, kasama ang pamilya mo. Amen? Because God wants us to be blessed. Yun ang plano ng Diyos sa atin. Tayo ay mapagpala. Ano? At ang sabi ng Panginoon, ano? Of course, you know that who is the one who entered to the promised land? Sino nakapasok sa promised land? Si Joshua at si Caleb. Right? Amen ba? Nung nagpadala ng 12 spies, si Moses, ang kasama doon ay si Joshua at si Caleb. You know, si Caleb, hindi masyado nababanggit, pero sa totoo lang, si Caleb ay mayroong malaking nagawa. Kung titignan natin at pag-aaralan natin ng Biblia, even si Caleb ay nagkaroon sa pagpasok ay maganda ang nagawa. But we just focus always in Joshua. Of course, Joshua and Caleb entered to the promised land. Amen ba? Amen ba? And this is the commandment of God to them. See, I have set the land before you. Ang lupaing ito ay binibigay ko sa iyo. Yung magandang patutunguhan mo ay inihanda na ng Diyos. Yung magandang future mo ay inihanda na ng Diyos. Yung magandang patutunguhan mo, nakahanda na. Sabi mo sa katabi mo, nakahanda na. Pupuntahan mo na lang. Nakahanda na yung lupang pangako. Nakahanda na yung pagpapala ng Diyos sa atin. Papasukin na lang natin yon. Dito nagkakatalo sa pagpasok. Hello. Alam niyo ho ba na lahat tayo magandang plano ng Diyos? Wala namang plinano ang Diyos ang isang tao ay maging manginginom ng alak. Hindi naman nagplano ang Diyos sa maging maninigarilyo ang tao. Because alam naman natin, kahit yung mga hindi naninigarilyo, pag nakasinghot ng usok ng sigarilyo, mas malala pa doon sa naninigarilyo. Kasi yung naninigarilyo, meron siyang pansala doon sa kanyang hinihitit. Yung usok na lumalabas at nahihitit ng iba, wala siyang pansala, kaya yung nicotine, malaya nakakapasok. Hello? Hindi naman plinano ng Diyos yun. Lalong hindi plinano ng Diyos sa maghirap tayo. Kaya nga nung na-born again ako, nung nakakilala ako sa Panginoon, yung patotoo namin na mula kami sa mayaman at naghirap, sabi ng Panginoon sa akin, bawiin mo kay Satanas lahat ng ninakaw niya sa pamilya mo. Kasi ang kumukuha po ng lahat ng kayamanan, yung magandang buhay supposed to be natin, ang kumukuha niya at ang nagnanakaw niya si Satanas. Okay. Sabi ng Panginoon, pasukin nyo yung nakahandang lupain na mataba sa inyo. Sinong gusto ditong mapasok niya ang lupaing masagana? Yung nakahanda ng Diyos para sa kanya. Sinong gusto ditong mapuntahan niya yon? Nagkakatalo tayo sa pag-go. Sa pagpunta. You know, because our team is on fire to go to expand. On fire to go to expand. God wants us to go
for us to expand. Yung naglalagablab na humahayo. Yung naglalagablab na gumagalaw. Yung naglalagablab na gumagawa. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, gumagawa ka ba? So sabi ng Panginoon, see, I have set the land before you. Go in. Sabihin mo sa katabi mo, go in. Alam nyo, pag wala tayo, hindi tayo pasok sa pinapagawa ng Diyos, hindi tayo mapapagpala. Amen ho ba? Hindi tayo mapapagpala, mahihirapan tayo. Hindi tayo mapapagpala, hindi natin napapasok ang lupang pangako. At ang sabi ng Panginoon, ito yung pinangako sa Ama, sa inyong amang si Abraham, Isaac at si Jacob, na ibibigay sa inyong mga lahi. Hello? Gusto ko matanggap ng lahi ko yung pagpapala. Gusto ko matanggap ng lahi ko yung biyaya at pagpapala ng Diyos. And I will not allow that enemy to stop it. Hello? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papayag. You know, yung henerasyong pagpasa, yung pagpapala ay nakadepende doon sa papasahan. Pag ang papasahan ay hindi gumawa ng ayos, yung pagpapala ay hindi magpo-flow. Hindi ito dadaloy. Kaya makikita nyo, may mayaman biglang naghirap pagdating sa anak. Yung anak, nung anak biglang yumaman naman. Kasi maaaring pagdating doon sa pinakang ninuno, pagpasa sa anak, hindi sumunod yung anak, kaya naghirap. Kaya napariwara. Pero nung nagkaanak siya, yung naging anak niya, nilingon yung magandang plano ng Diyos at kinuha yung plano ng Diyos, kaya bumalik yung kayamanan. I hope you get it. I hope you get it. I hope you get the word of the Lord today. Amen? And that's the plan of God for us. Alam niyo ba kaya maraming kabataan ngayon ang napapahamak just because they don't want to flow according to the Word of God. Kaya mapalad yung mga kabataan nakakarinig ng salita ng Diyos na ginagawa. Pero kawawa at nakakaawa yung mga kabataang nakarinig ng salita ng Diyos at hindi ito isinasagawa. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? Hallelujah. Yung salitang go sa Hebrew, let's check. Nang ibig sabihin ay get out. Go out. Exit. Go away. Pull out. Hallelujah. Get out. Go out. Exit. Go away. Pull out. You know, pag ito ang ating tututukan, yun sa salitang Hebreo, kahulugan ng salitang Hebreo, merong pinapaalisan ng Diyos sa atin. Get out. When the Word of God says, go, in Hebrew word, ang kahulugan nito ay itong mga bagay nito, get out. Of course, alam natin dito sa Deuteronomy, ay pinapaalis sila ng Diyos mula doon sa pagkakabihag sa Ehipto. Doon sa pagkakabihag sa Ehipto, upang makalaya at pumasok sa lupang pangako kung saan ang lupain ay mataba. Ang lupain ay masagana. And that land is Israel. Itong lupain ito, sa buhay ng mga Israelites, ay yung Israel ngayon, na napakaliit na bansa. Kung tutuusin, tigang. Most of the places in Israel, desert. Ano? Ilang.
walang halaman, batuhan, no? Buhangin. Pero most batuhan, pag maglalakbay kayo doon, mula doon sa Tel Aviv, pupunta ka ng Nazareth, pupunta ka ng Jerusalem, pupunta ka ng Damascus, lahat ng dadaanan mo, panay disyerto. Panay disyerto. Kaya doon pag mainit, mainit, pag malamig, malamig. Kagaya sa Las Vegas, sa Nevada, no? Doon, pag summer, sobrang init. Kaya ayoko pumunta doon ng summer. Pambira, ang dami ng init dito. Init pa rin pagdating sa Amerika. No? Kaya gusto ko pag pupunta ako doon, either winter or spring. At least may lamig pa rin. Yung masarap matulog, di mo kailangan mag-aircon. Hello? Sabi mo sa katabi mo, gising ka pa ba? Okay. So dito, ito yung lugar na sinasabing mataba, masagana. Saan ka makakakita ng disyerto na sasabihin mong masagana? When you look at, pag tinignan mo ang disyerto, wala ka makikitang tanim. Panay bato, buhangin. Kung meron mang mga tutubo doon, mga cactus. Sa Nevada, pag naglakbay ka doon, most na paglalakbayan mo, makikita mo side by side, karamihan mga cactus. Ang gaganda ng cactus. No? Siyempre, pagka medyo parang first time kang magagandang cactus, panay ang post mo. Diba? Pang TikTok, pang Instagram. No? Yung mga ganon. Diba? So, pero yun lang yung makikita mo doon. Pero pag pumunta ka sa Israel, how the Lord blessed the land. Bakit hindi magaya ng Amerika ang Israel? Pag tinignan ko yung, alam niyo ho ang California, disyerto din ho ang California. Pag nasa eroplano kayo, tinignan nyo ang kabuuan ng California. Dati binidyo ko pa yun eh. Sawa na ako. Nagsawa na ako kabibideo kasi kada punta ko doon, nakikita ko eh. No? Wala kayo makikita kundi disyerto. Pag nasa taas ka ng eroplano, ang makikita mo doon sa kabuuan ng California, disyerto. But you cannot see the desert like in Israel, maliit. Pero lahat ng prutas meron sila. Hello, may mangga nga doon eh. Iba't ibang klase ng mangga, ganito kaliit na puno, ang daming bunga. Hitik sa bunga. Ang galing nilang magtanim. Ang galing nila, yung lupa na supposed to be, hindi pwede. Yung mga pananim, dahil ang Diyos ang naglagay sa kanila doon. At ang Diyos ang nangako, ang lupang iyon ay mataba. Ang lupang iyon ay masagana. Kaya bawat itanim na mga Israelita, nananagana. Come on! Listen, I want you to get it. Tayo mga Kristiyano, dahil sa pangako ng Diyos that we will enter into the promised land. We will enter to the promised land. Papasok tayo sa lupang pangako. Kahit saan ka padalahin ng Diyos, kahit pa sa disyerto ka dalahin ng Diyos, kayang pabukalin ng Diyos ang pagpapala sa disyerto na pagdadalahan sa iyo. Come on! I don't know about you, but I'm getting excited. Hallelujah! Kaya tayong pagpalain ng Diyos. Listen, mga nakatira sa squatter area, kahit dyan pa kayo nakatira, pag inangkin nyo ang pangako ng Diyos at sumunod kayo sa Diyos, papasok kayo sa lupang pangako.
babaguhin ng Diyos ang takbo ng buhay nyo. Come on. Woo! Naintindihan nyo ho ba? I don't know about you, pero ako ang na-excite. When the Lord promised me, naranasan ko rin nung tumira sa squatter area. Naranasan ko rin nung bahain. Kaya nung pinapanood ko yung binabaha, parang naaalala ko nung binabaha kami. Tumira ho kasi kami sa San Juan. Binabaha. Tapos pag bumukal yung baha, minsan kulay itim. Kasi yung minsan galing sa imbornal. Tapos yung amoy ang baho, di ba? Kaya yung mga tao nagkakaroon ng alipunga, nagkakaroon ng sakit, no? And I hate it. Naranasan ko ring maglangoy sa baha. Wala kang choice eh. Wala namang bangka. So nakakita ako ng katawan ng saging. Eh kailangan bumili ng pagkain. Yung katawan ng saging ginawa ko salbabida. Naglangoy. And since those time, when I got saved, I said, Lord, this is not your will for us. This is not your will for me. This is not your will for my family. I want to get into the promised land, Lord. Gusto kong pumasok sa lupang pangako na inihanda mo sa amin. Inihanda mo sa buhay ko. Inihanda mo sa pamilya ko. Gusto kong mapasok yon, Panginoon, para maranasan ng pamilya ko ang lupang pangako. Hallelujah! Sinong gusto makapasok sa lupang pangako niya? Taas yung kamay nyo sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Lord, look at those hands. In the name of Jesus, I declare na hindi lamang tumataas ang kanilang kamay, Panginoon, kundi sa kanilang pag-go, sa kanilang paglakad, sa kanilang pagsunod. Susunod sila sa mga utos mo upang lubusan sila makapasok sa lupang pangakong inihanda mo sa kanila sa pangalan ni Jesus. Woo! Amen! Gusto ko maunawaan natin to. Israel is a desert land. Kaya yung mga bahay nila, yari sa bato. Kaya yung kanilang, pag pumasok kayo sa Jerusalem, yung kanilang wall, pinagpatong-patong na malalaking tipak na bato na idinikit ng alkitran. Ang lalaki. Inisip ko yun, paano nila nailagay pa isa-isa. At nung pinakita, yung mga kalabaw, yung mga baka, yung mga baka, yun yung katulong nila na nag-aangat para pagpatong-patungin yung malalaking bato. Hallelujah! How powerful is our God! Hallelujah! Pinapakita lang ng Diyos, gaano man kabigat, walang imposible sa Diyos. Kayang gumawa ng Diyos. Kayang kumilos ang Panginoon. Amen? And today, I want to tell you this. Are you willing to enter to your promised land? Gusto nyo ba makapasok sa lupang pangako nyo? Hindi nyo lang tanawin? Oy. Iba may mga magkakapatid, makikita nyo yung iba umasenso, yung iba hindi. Yung mga hindi umasenso, nakatanaw lang doon sa umasenso. Nakapasok sa lupang pangako. Ayokong tumanaw lang kayo. Ayokong tanawin nyo lang. Hindi pa huli ang lahat. Maaring may nag-iisip, matanda na ako, hindi pa huli ang lahat. Kayang gumalaw ng Diyos. Amen? Kayang gumawa ng Panginoon. When we obey God, pag sumunod tayo sa Diyos, may pangako ang Panginoon sa atin. And all of these blessings shall overtake you. Lahat ng pagpapalang ito ay dadaloy, lalagpas pa sa'yo. Hallelujah! Amen! Dadalo yan. Hindi pwedeng hindi. Sino ditong gustong makapasok sa kanyang lupang pangako? The Word of God says, go. Go.
You know, to be able for us to expand, we need to go. May kalakip. Yung salitang go. Marami yan. Una, meron kang kailangang alisan. Get out. Sabi ng meaning, get out. When you go, you need to get out. Ano yung mga bagay na dapat alisan natin? Ano yung mga bagay na pwede makahadlang para hindi ka lumawak, para hindi ka lumago, para hindi ka mapagpala? Ano yung mga bagay na yon? We can be smart. We can be wise. But I tell you, only God can give you victory. When the Lord give you favor, the favor is with you, you will be victorious. You will be successful. But if you do what you want to do according to your being smart and being wise, you are just smart in your own, but not in the eyes of God. And if you are not doing it for God, you will not go with God. The favor is not with you. You will be failed. Mararamdaman mo ang sakit ng paglagapak. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? Mararamdaman natin ang sakit ng paglagapak. Bakit? We are not going according to the Word of God. We are not going according to what God wants us to do. Hindi mo ginagawa kung ano yung gustong gawin ng Diyos sa iyo. Hindi mo ginagawa kung ano yung gusto ng Diyos sa paggawa sa iyo. Yung gusto mo lang ang ginagawa mo. Or namimili ka lang. Eto kasi okay lang to. Okay lang tong alisan ko. Pero itong hirap eh. Eto okay lang to. Lalabas ako dyan. Pero ito ang hirap eh. Hello. You know, the Lord is telling us to surrender everything. Not half-half. Not 3/4. Not 1/3. Not 1/2. But whole. Sabihin nyo, buo. Sabihin nyo ulit, buo. Hindi kalahati. Amen? Hindi hati-hati. Ito pag gusto ko, gusto ko. Pag ayaw ko. No! Hindi nakikipagbiro ang Diyos. I want to tell you this. When the Lord said, see, I have set the land before you. Kaya pala, sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29 verse 11, ano sabi doon? I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. The plan of God. God says, I know the plan I have for you. Alam ko ang plano ko sa iyo. Ang plano ko sa iyo ay mapagpala at hindi ang masaktan, hindi ang maghirap, hindi ang mawalan. Hello! Ang plano ko sa iyo ay managana. Come on! Diyan pa ba kayo? Amen ba? Yun ang plano ng Diyos sa atin. Ayaw niya nang hindi tayo masagana. Ayaw niya na hindi tayo masagana. Because the plan of God is for us is to be prosperous. Gusto niya yung lumalaki, lumalawak, yumayaman, gumaganda, gumagwapo. Parang hindi kayo naniniwala. Pagpayat ka, lalagyan ka ng laman ng Panginoon. Ako dati, payat ako eh. Sobrang payat. Nagkaroon na ng laman. Pag overweight ka naman, tatapyasan ka ng Diyos. Hello! Parang di kayo maka-amen doon. Nandiyan ba kayo? Amen ba? Because the purpose of God for us is to enjoy life. Ayaw niya nga may sakit tayo eh.
Yun ang totoo. Ayaw niyang may sakit tayo. May mga pagkakataon na sasaktan ka. Minsan may mga bagay na nangyayari sa atin, inaalaw lang yun ng Diyos para kilalanin natin siya. Para kilalanin natin ang Panginoon kung sino siya, kung gaano siya makapangyarihan. Minsan naman, inaalaw lang yun ng Diyos para makita yung kapangyarihan ng Diyos sa atin. Makita na siya ang Diyos na nagpapagaling, siya ang Diyos na gumagawa ng himala, siya ang Diyos na gumagawa sa bawat buhay ng bawat isa. Amen? Ako, pinagaling din ako ng Panginoon. I have a lot of sickness before nung ako'y nakakilala sa Diyos. But the Lord healed me. And now I'm totally healthy. For God's glory. Malaya, malusog ang pangangatawan para sa kaluwalhatian ng pangalan ng ating Panginoon. Amen? So pag may nararamdaman kayo, sabihin nyo, hindi ito ang plano ng Diyos sa akin. Amen? Sabihin nyo na malakas, hindi ito ang plano ng Diyos sa akin. Ang plano ng Diyos sa akin, maging malusog. Ang plano ng Diyos sa akin, maging healthy. Come on. Let's go back again. Sabi, get out. Ano yung dapat nating alisan? Ano yung mga bagay na dapat lumayas na tayo doon? Una, yung kasalanan. Get out to sin. Get out from sin. Lumayas ka na dyan. Hindi makakatulong sa iyo yan. Mananatili ka lang stagnant. Alam niyo ba yung stagnant na water? Pag ang tubig ay nakastagnant, bumabaho ho yun. Dumudumi. Kasi hindi dumadaloy. Hindi napapalitan yung tubig. Stagnant lang siya. Nagkakaroon ng kitikiti, nagkakaroon ng lamok. Hello? Amen? Kaya pag stagnant ka, yung pagiging Kristiyano mo, hindi lumalago. Ano nangyayari? You're living in sin. Lumalakad ka sa kasalanan. Baliwala lang sa iyo ang kasalanan. Why? Because you are stagnant. Hindi ka lumalago sa pananampalataya mo. Nandiyan ka lang. Yes, I believe in God. Yes, I worship God. Yes, I want to praise and worship God. That's it. But the thing is, when God said, go, pag ikaw ay pinapalakad ng Panginoon, pinapatakbo ng Diyos, pinapagalaw ng Diyos, meron kang pinanggalingan na kailangang iwanan mo. Pag sinabi ko sa iyong go, mula doon sa kinatatayuan mo, aalis ka at pupunta ka kung saan ka kita pinapupunta. When the Lord said, go, mula sa kasalanan, umalis ka dyan. Pumunta ka sa kabanalan. Pumunta ka sa katuwiran. Pumunta ka sa kaayusan. Amen! When you are not going, you will become stagnant. Mas stagnant ka, ano mangyayari sa'yo? Babaho ka. Mabubulok ka. Hello? Tingnan nyo, may mga taong sa tingin nyo ang ganda-ganda, pero bulok ng loob. Hello? Hello? Nandiyan pa ba kayo? Sabihin mo sa katabi mo, kumusta ka? Sabihin mo sa katabi mo, kumusta ka? Kumusta ang ganda mo? Hanggang loob ba? O hanggang labas lang? Hello? Kasi ganito yan eh. Mula sa loob, lalabas. Pag maganda yung loob mo, lalabas yan. Pag gwapo yung loob mo, lalabas yan. Pag pangit yung loob mo, lalabas yan. Tingnan nyo, may mga tao, pag halata mo pagka may nasa problema, halata mo kapag nasa sitwasyong hindi maganda, nagmamanifest. Nagmamanifest sa muka. Yung muka ang dilim. Kahit na ang puti-puti, tignan mo yung muka, ang dilim. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba kayo? Naunawaan nyo ba? Yung pag tumingin, pag tinignan nyo yung mata, walang kislap. Hindi nagniningning. Yung mata malamlam. Tingnan nyo pag adik ang isang tao.
Kahit ngumitian yung mata, parang laging antok. Nandiyan pa ba kayo? Amen ho ba? Tignan nyo, pag lasinggero yung isang tao, kahit na hindi lasing, tingin nyo mukhang lasing pa rin. Totoo, may mga kilala akong ganun eh. Dahil lasinggero, kahit hindi nakakainom, parang lasing pa rin. Hello! Yung itsura parang lasing. Yung pagsasalita parang Hello! Nandiyan pa ba kayo? Di ba ba? Tama o mali? Di ba ba ganon? Pagka talagang lasinggero, kahit hindi nakakainom, mukhang lasing pa rin. Kasi nga yun na yung nagmamanifest sa kanya. Nandiyan pa ho ba kayo? Nandiyan pa ho ba kayo? Tingnan nyo yung mga may ginagawang hindi maganda na mga Kristiyano, they can enter to the church, they can come to worship God, pero paglabas niyan, lalabas ang tunay na kulay niyan. Hello! And you cannot come boldly to enter to the presence of God. You cannot enter to the presence of God. Hindi ka makakapasok sa presensya ng Panginoon ng malalim at mataas hanggat hindi ka umaalis sa dapat mong alisan. Come on! You can shout amen. You can say yes, Lord. But it's not only by mouth. You need to go and obey. Amen? Pambihira na sa introduction pa lang tayo. Andiyan pa ba kayo? Naunawaan niyo ho ba? Kailangan natin maunawaan yon. When the Hebrew word says go, ang ibig sabihin, get out! Tama na. Huwag ka nang masanay dyan sa kinakasadlakang mong mali. Umalis ka na dyan. Go! Get out! Amen? Get out from your place. Get out! You will not be blessed. Hindi ka mapagpapala. Hello? You know, you cannot enter to the deepest presence of God unless you are totally set free before God. Hindi ka makakapasok sa malalim na presensya ng Panginoon at mataas na presensya ng Diyos malibang malayang-malaya ka na. Hello! You will just parang dadayain mo lang yung sarili mo. Dadayain mong masaya ka. Dadayain mong nakakapasok ka sa presence ni Lord. But deep in your heart, sumisigaw yung puso mo, where are you, Lord? Alam niyo kung bakit si David ay nakaramdam na parang inalisan siya ng Diyos? Hindi naman dahil inalisan siya ng Diyos. Ang totoo, hindi naman tayo inaalisan ng Diyos. He keep on reminding us. Patuloy tayong tinatapik ng Diyos. Patuloy tayong pinapaalalahan ng Diyos. Hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Ang totoo, kaya nararamdaman natin ang mga bagay na yon is just because of the sin. Yung kasalanan na ayaw nating alisan. And just because of that, feeling natin, nararamdaman natin, malayo ang Diyos sa atin, pero hindi. Just because of that sin, that's why you feel that kind of feeling. At hindi ka magagamit ng Diyos. Alam niyo, nang sinabi ng Diyos, gagamitin niya ako sa iba't ibang bansa. When the Lord told me, patawarin ko yung tatay ko, yun yung pinakamahirap na gawin ko. Kasi hindi naman ako naasikaso ng tatay ko. Nakita ko kung paano na nakita ang tatay ko sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Nakita ko kung paano siya nag-inom, naglasing, ng babae.
gumalaw ng babae sa loob ng bahay namin. Nakita ko yun. Kaya sama ng loob ko. Punong-puno ako ng galit sa tatay ko. But I thank God when the Lord told me, gusto mong magamit kita ng husto. Magpatawad ka. Patawarin mo ang magulang. Umalis ka sa puot. Umalis ka sa kinasasadlakan mong kasalanan. Umalis ka. During that time, nakikipag-live-in ako sa isang babae na 10 taon ang layo ng agwat sa akin. I was 15 years old. She is 25 years old. When I became Christian, sabi ng Panginoon sa akin, hindi na kayo magtatabi. Kasalanan yan. I need to get out from that place. Listen. The Lord is telling to somebody here, you need to get out. You need to be free. You need to get out. Kung merong isang tao na hindi kayang dayain ang sarili mo, ikaw yun. Hello! Again, kung merong isang tao na hindi kayang dayain ang sarili mo, ikaw yun. You can pretend when your pastor is looking at you that you're okay. You can pretend to your sister and to your brother that you're okay. Everything is okay. But you cannot pretend to yourself. Hindi mo pwedeng dayain ang sarili mo. Hindi mo madadaya ang sarili mo kasi kilala mo kung sino ka sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Come on. And God is concerned about you and me. Concern ng Diyos. Sabi ng Panginoon, pagpapalain kita, gagamitin kita, pero alisan mo yan. Lumayas ka dyan. Umalis ka dyan. Bago ka mag-go sa kalooban ko, bago ka mag-go sa pinapagawa ko sa iyo, at mamunga ka, dumami ka, lumawa ka, lumayas ka muna dyan sa kinasasadlakan mo. Lumayas ka muna dyan sa kasalanang nai-enjoy mo. Ilayasan mo muna yan. And I started to repent. I started to say, Lord, set me free. I want to get out, Lord. Gusto kong lumabas mula dito. Gusto ko nang lumabas. I want to go in your will. I want to go. And I know today, that is your desire. I want to go, Lord. Jesus is coming. Konti na lang yung panahon natin. Hindi na nga oras eh. Hindi na minuto. Seconds na lang. Because everything is exposed now. Lahat naglaladlad na ngayon. Mga Kristiyano, magladlad na tayong Kristiyano tayo. Huwag tayong patagong Kristiyano. Magladlad tayo na Kristiyano tayo, totoong Kristiyano. Alisan na natin yung mga dapat nating alisan. Lumayas na tayo doon. Sabi ng Panginoon, go! Get out from your place! Nung pinapaalis ng Diyos sila Joshua, sila Caleb, they are in the bondage of Egypt. Nasa Ehipto sila. Ehipto ay isang lugar na itinuturing noon na kasalanan. Punong-puno ng karangyaan. Punong-puno ng walang kabuluhan. They enjoy it. Nai-enjoy nila yung kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, lumayas kayo mula dyan at mapalaya kayo. Umalis kayo dyan. May mga bagay na gustong paalisan ng Diyos sa atin. Don't stay in your place if you are sinner. Sinning on that place. If you committed sin on that place, don't stay. Get out. Get out from bad attitude. Get out from somebody. Get out in the things that is not right before God. Alisan nyo yan. Get out from madness. Get out. Lumabas ka sa galit.
lumabas ka sa puot, lumabas ka sa tampo, lumabas ka sa selos, lumabas ka sa kasalanan. At gawin mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. How many of you today are ready to go? When you say go, you need to get out. Dun sa bagay na dapat mong alisan. Alam nyo, nasa introduction pa lang ako, pero nililid na ako ng Panginoon. My points is here. But God is speaking to my heart. God wants you to get out. Hindi lumalayo ang Diyos sa iyo. Ang Diyos ay nasa sa iyo lang. He's talking to you. He's speaking to you. He's tapping you on your shoulder. Hey, get up! Get up! Get up! Get out from your place! Ano yung mga bagay na naghahatak sa atin para hindi tayo tumuloy? Para hindi tayo managumpay? Para hindi tayo makasulong? Para hindi tayo lumawak? Para hindi tayo mamunga? Para hindi tayo lumago? Ano yung mga bagay na yon? Shall we close our eyes right now in the name of Jesus Christ of Nazareth? O aking Jesus, siyasatin mo, Jesus! ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtataka sa mo. Dumudulog sa harap ng banal mong trono, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Listen, ang ganda ng plano ng Diyos sa iyo. Habang tayong lahat ay nakayuko, nakapikit, I want you to see the big plan of God in your life. Gusto ko makita mo yung napakalaking plano ng Diyos sa buhay mo. Yung napakagandang plano ng Diyos sa buhay mo. Yung plano ng Diyos para sa iyo ay managana. Yung plano ng Diyos para sa iyo ay managumpay. Yan ang plano ng Diyos. At gusto ng Diyos sa gamitin niya ang buhay mo. Oh, rekatalama hondo. Shakatalamahan. Pero alam mo yon yung dapat mong iwanan. Alam mo yon yung dapat mong alisan. Alam mo yon yung dapat mong iwanan sa buhay mo upang ganap kang makahayo, upang ganap kang makago, upang ganap kang makalakad ayon sa presensya ng Panginoon at makasunod sa Diyos. Hallelujah! Yes, Lord. The Lord is speaking upon each one of us. Nagsasalita ang Diyos. To those of you, sa mga handang magsabi ngayon sa oras na ito, Panginoon, handa kong iwanan ang dapat kong iwanan. Ang pinapaiwanan mo sa akin upang ako'y makalakad. Taas mo ang iyong dalawang kamay sa Panginoon, saan ka man naroroon. Hallelujah! Yes!
Shall we all stand in the presence of God? Tumayo tayo sa presensya ng Panginoon. Yes, Lord, lumalapit. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Hindi malayo ang Diyos sa iyo. Malapit ang Diyos sa iyo. Tinatapi ka niya. Pinapaalalahanan ka niya. Nais ang Diyos sa maranasan mo. Ang dapat na maranasan mo na inihanda niya para sa iyo at para sa akin. Nais ang Diyos sa marating natin ang dapat nating marating. Pero meron tayong kailangang iwanan. Hallelujah. At sa oras na ito, sa umagang ito, kung ikaw ay handa ng iwanan ang dapat iwanan, taas mo na mataas ang iyong kamay sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon, nakikita mo ang mga kamay na yan para sa iyo. At lahat ng tumaas ang kamay, inaanyayahan ko kayo dito sa unahan. Gusto ko kayong ipanalangin. Hallelujah. Bilang tanda ng pag-iwan nyo, alisan nyo yung kinatatayuan nyo at lumapit kayo dito sa harapan ng malapit na malapit. Sige, halika dito. Hallelujah. Lapit dito sa unahan. Hallelujah. Jesus! Jesus! Yes! Oh God! Oh! Yes, Lord! Yes, Lord! Bukas ang altar ng Panginoon. Meron pang tinatawag ang Diyos. Halika dito sa unahan. I wanna pray for you. Yung paglapit nyo dito, mula dyan sa kinalalagyan nyo, ay paglakad na pananampalataya. Iiwanan ko na, Panginoon, ang mga dapat kong iwanan. Alisan nyo yung kinalalagyan nyo at lumapit kayo dito sa unahan. I wanna pray for you. Hallelujah. Come on! Jesus, Jesus. Yes, oh God. Yes, oh God. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Yes, oh God. Sinasabi ng Diyos ngayong araw na to, makakawala ka na. Ngayong araw na ito, makakalaya ka na. In the name of Jesus. 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 I am declaring today that you are set free in the name of Jesus. Pinalaya ka ng Panginoon at malaya ka na. Go in to your promised land. Go in to the plan of God in your life. Go in the plan of God in your life. Go in Jesus' name.
Meron po mga naririto, meron kang in-expect na blessing. Whatever it is. Enter to your promised land. Claim it in Jesus' name. Just get out, get out, get out. Get out from the doubt. Get out from the place where you in. Right now in the name of Jesus Christ. Sino man yun, raise up your hands. I just want to declare blessing. I just want to declare blessing in your life. Lord, right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Get out from the works of the enemy. Get out from the bondage of doubt, the bondage of things na hindi nakalulugod sa Panginoon. In the name of Jesus Christ of Nazareth. And right now, I want to get in and claim your blessing. Claim your blessing. Get in. Get into your healing. Get into your healing in Jesus Christ. Get into your blessing in the name of Jesus Christ of Nazareth. Get into your promised land. Get in right now in the name of Jesus. Jesus, I believe in you, and I will go to the ends of the earth, To the ends of the earth. for you alone are the Son of God, and all the world will see you are God. You are God. Now, those who want to expand, gusto nyong lumawa kayo, gusto nyo magamit kayo ng Panginoon, raise up your hands. I'm gonna declare blessing right now. In the name of Jesus, Lord, look at those hands, Lord. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, right now I declare and I decree in the name of Jesus Christ of Nazareth that they will enter into their promised land in Jesus Christ's name. That they will enter into their blessing. That they will enter to expand, expand, go and 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 expand your blessing, go and expand your healing, go and expand your life, go, 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 Jesus, I believe in in you. Jesus' And name. I will go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see you are God. You are God. Yes. Receive. Get in now in Jesus' name. Get in. Get in right now. By faith, get in. Get in. Get in. Get in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat po, Panginoon. Walang magagawa ang kaaway na kami hadlangan sa paglawak, sa paglago. Walang magagawa ang kaaway na hindi namin matanggap ang kagalingan, ang pagpapala, ang biyaya na nagmumula sa iyo sa pangalan ni Jesus. We will get in, Lord. We will get in and enjoy, enjoy expanding, enjoy expanding our spiritual life, enjoy expanding our life, Lord, in Jesus' name. We're gonna expand, Lord. We're gonna expand. We're gonna produce more fruits. We're gonna produce more soul. We're gonna produce more blessing. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Yes. Yes, in Jesus Christ's name. Jesus, I believe in you. Thank you, Lord. And I will Salamat, go Panginoon. to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the Thank world you, will Lord. see you are
Salamat po, Panginoon, sa iyong papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. Come on, give the best clap offering unto God. Hallelujah. Come on, shout hallelujah! Hallelujah! Shall we raise up our hands unto God? And shall we shout all glory, all honor, all power, all praises, all worship, and all thanksgiving belongs to Jesus Christ. And everybody shout! Amen! Sama-sama tayong isigaw ang ating nilalakaran. Ngayon ay may katotohanan sapagkat we will go to expand. Amen? Amen. We will go to expand. Tell to your neighbor, we will go to expand. Sabi mo sa katabi mo, we will go to expand. We will go. Okay, ready? 1, 2, 3. Ako Ay lalakas, lalaki, lalago, at lalawak lawak sa kaharian ng Diyos!